Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon mga kabuntos, at sa pagkakataong ito may tampok po ako video. Ito ay patungkol doon sa sinabi ni Saint Marivianney patungkol sa naging mga pangyayari sa buhay ng mga santo, paano sila nagsimula at paano sila nagtapos. Ito ay magandang talakayin natin dahil ito ay maaring mangyari sa atin at nawa sana ay mangyari nga. Nagyati pakinggan ang sinabi ni Father Darwin patungkol sa bagay na ito. Narito. Hello mga kapatid, kumusta po? Quick live lang po tayo, may schedule tayo ngayon. Ang ganda ng reflection ni si Banghelyo ngayon, no? Si Saint John Marivianney, patron of all priests, was known for his powerful homilies. So ngayong mga sunod na mga araw, ating i-reflect yung homily ni Saint John Marivianney, no? Simple yet deeply convincing, while there is no exact record sa mga marami niyang nagawa. Okay? So yung homily niya in today's gospel, highlight po ito sa obedience to God's law. He would stress that Christ did not come to remove God's law, but to bring it to perfection through love. Following God's commandments is not just a duty, but a response of love. So itong pagsunod natin, obedience, is not about duty, but it is about loving, no? And then, ito, i-develop natin yung virtue of obedience, mga kapatid. Virtue of obedience to God's law. And in the role of grace, he often spoke about how we cannot truly follow God's law without His grace. So, makita natin yung role sa grasya. At saan ba natin makukuha yung grasya? Sa kanyang mga sakramento, sa kamay ng ating mga mahal na kaparian. He would encourage people to seek the sacraments, especially confession and the Eucharist, to receive the strength needed for holiness. Kita-kita ninyo the role of grace. Kaya nga, malaki yung oras niya na ginugugol for confession. So mamaya po, magpakumpisal po ako from 8 p.m. until matapos, wala ng tao. Okay? So, every Wednesday po yan para yung mga parokyano natin ay magtuod na sa pag-adto sa atong parokya. Pangatlo, ito po yung highlight niya sa gospel ngayon. The danger of lukewarmness. He warned against those who would make excuses to compromise the commandments, echoing Christ's words about being less in the kingdom. He urged his parishioners not to follow the ways of the world, but to stay faithful to God's truth. Itong lukewarmness, no, gana-gana.
So, yan ang mangyari sa atin eh. Danger of lukewarmness. Inspired ngayon, bukas hindi expired na. No? So, the danger of lukewarmness. Ito yung na-highlight niya. Pang-apat na highlight niya, the reward for faithfulness. He encouraged believers that even the smallest act of obedience to God's law brings us closer to heaven. Faithfulness in small things leads not the temporary joy, but eternal joy. No, faithfulness in small things leads to eternal joy. Yan lang po yung highlight ni St. John Mary Vianney. Okay? The saints did not all begin well, sabi niya, but they all ended well. We have begun badly, let us end well. Yan po yung magandang sharing niya. So, word of wisdom ni St. John Mary Vianney. So, from time to time, isi-share ko po sa inyo. No? Una, isummarize natin. So, ang highlights Ebanghelyo, obedience, grace, lukewarmness, and faithfulness. Ito yung highlight niya sa kanyang sharing ni St. John Mary Vianney. Okay? Yan lang po muna ha, yung quick live natin. Patricio Lihokma, yung hapon from Southern Leyte. Okay? So, good afternoon, Father. Have a wonderful day po, Pads. Amping permi, Pads. God bless you always. So, salamat po, Lucille Brabante Mercado. At si Josepin Osorno. Good day, Father. Just watching lang po. Nichelle de Bradelia, nanood sa atin. Si Lizelle Castanares. Pihana, good noon, Father. Happy blessed day. Virginia Kagakit Estrera, stay safe. Virtue of obedience to God's law and other words of wisdom. Si Mary Jane Lumandas. No? Cecil. Okay, God bless you po. Fighty Maria, to accept thee with a humble heart po. God bless. Hello mga kapatid, magandang gabi. Salamat sa Diyos. At ngayong gabi ay magpakumpisal tayo sa mga parokyano natin dito lang sa Valencia. Pagrating ko dito, may naghihintay. Sorry muna. Ay naghihintay natin from Cebu. Meron akong sharing sa inyo ngayon. No? Ang ganda ng i-share ko sa inyo ngayon. No? But before that, mga kapatid, pasalamat muna tayo. Bukas, i-prepare ko sa kanya. Dahil nakaranas siya ng mga curses sa buhay niya. Isang lalaki na mga 20 to 30 years old, no, successful sa buhay, malaki yung naabot sa buhay, pero meron siyang kaibigan na kinag-curse siya, no, na babalik daw sila sa dati, no, sa kahirapan, dahil lubog sila sa kahirapan nung una, pero ngayon nakabawi siya, nakabangon siya, and then may nagkaibigan siya. At hindi basta-basta yung kaibigan niya pwedeng pumatay through occult prayer, mga kapatid. So, kanina, before that mga kapatid, mag-greet muna tayo, no? Sa mga malugod na taga-subaybay natin. So, greetings muna tayo. Kumusta mga kapatid? Greetings muna tayo. Amor Tabiki Casero, B.E. Father, God bless. Si Carl Jan
Moria, BE di Pads, BE Pod. No? Quick live lang tayo, mga 15 minutes. At si Pili Osipar Hungoy, mayong gabi Pader, mayong gabi Pod. Si Josipen Osorno, ayong gabi Padridi, mayong gabi Pod. Sister Gladys, nangunguna, oh. Star Seeders, hindi to magpahuli si Sister Gladys. Oh, salamat pala. I think si Sister Gladys yung nagpadala ng bag ko. Salamat, Sister Gladys. Si Susing Ikabande. Blessed evening, Father, from Trento, Agusan. From Trento, Agusan. Si Susing Ikabande. Si RG De La Torre, maayong gabi, Father. Si Brad Ricky Morales. Amen. Lord, God, Jesus, I trust in you. Gerald Jane Blanco, bless you, Father Darwin. Bless po, Dixon. Andamon Alma, nanood sa atin. Salamat po sa inyo. At si E.G. Jeva, napadala ng 100 stars. Si Army Parahes, good evening, Padre. Watching from Butuan City, 50 stars. So ngayon, mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo. Pagrating ko dito, meron palang naghihintay sa akin. Pasunod-sunod sa akin dahil pumunta kami dun sa sa kahapon sa Ching Place. Pumunta din sila doon. Akala nila nag-overnight tayo. Hindi. Naliligo lang tayo ng saglit. Banding sa pamilya. At meron siyang stage 4. No? Ang sakit na ng likod niya. Ang sakit. Nag-uusap kami, mataas yung oras sa pag-uusap namin. So, sinadya nila, nandito yung relatives niya, nandito din yung nanay niya, no? Isang lalaki na yung sakit niya ay January lang, and then nahihirapan na siya sa pag-upo. Bakit masakit yung likod niya? Ang sakit ng likod niya, mga kapatid. And then, nangyari, mga kapatid, pagkarating ko dito, nag-usap kami at sinasabi niya na may halo ito, Father, no? Na hindi maganda. Tinanong ko siya, nahirapan na siya sa paggalaw sa paa niya, nahirapan siya sa paggalaw ng katawan niya, no? Dahil ang sakit, yung binhod, yung pagnanam, mga kapatid, hanggang paa. Yun ang nangyayari sa kanya. So, while nag-uusap kami, meron palang mga occult involvement, yung mga kaibigan niya, at siya din, meron din, yung spiritista, yung mga occultista, at dahil grabe yung achievement niya, maraming naiinggit at pumupunta din siya sa mga albularyo, ganon. At sabi ko sa kanya, masakit ba? Saan ba yung sakit mo? Dito sa likod, Father. From 1 to 10, ano yung pinakataas na sakit? Yung sakit mo, kung graduhan mo from 1 to 10, ano yung pinakataas na sakit? Sabi niya, number 10, Father. So, grabe pala yung sakit mo sa likod ko, Father. So, hindi na may galaw niyo yung paa niya. Ngayon lang po ito, papunta sila dito, sumakay sila ng van. No? Nagdala sila talaga ng sasakyan. And then, sabi ko sa kanya na, sige, mag-pray tayo. Tawagin na yung, bumalik na. Pasensya na po. Nawala yung signal natin. Pasensya po. Okay na ba yung signal natin? So, patuloy ako, saan ba yung nawala yung signal natin? So, yun, mga kapatid. So, mataas yung pag-uusap namin ng 30 to 40 minutes. And then, may confession tayo ngayon, alas 8 ng gabi, may confession tayo dito. So, regular po yan, sisikapin ko na
Every Wednesday po, magpakumpisal po ako sa mga parokyano at sa bibisita dito. At babalik sila mamaya, no? Naghanap lang sila ng uupahan na lugar o kwarto para po ma-arrange na nila yung mga dala nila dahil nandun lang yung mga dala nila sa sasakyan. So, babalik sila mamaya alas 8 for confession po. Alam niyo mga kapatid, nung hindi naman siya nag-react, hindi talaga siya nag-react. So, pinarenounce ko sa kanila yung mga occult practices nila. Pinarenounce ko din yung mga superstitious belief nila kasama yung buong pamilya. Hindi naman buo yung mga kasamahan niya, buong kasamahan niya ang nag-renounce. And then, ang nangyari mga kapatid, ito po. After prayer po, sabi niya, Father, from yung sakit ng katawan ko from 1 to 10, kanina 10. Pero ngayon pa may sakit pa rin, pero number 3 na. Wow! No? So, sinabihan ko siya na wag muna kayong magmadali dahil ang laki ng improvement. 7% ang improvement. At alam nyo, naigalaw na niya yung kanyang katawan, naigalaw na niya yung kanyang paa, at sa pagkakita sa kanyang nanay, sa malaking improvement ng anak, umiiyak talaga ito, yung nanay niya. Umiiyak talaga ito sa tuwa, no? So, very inspiring mga kapatid, no? Yung mga sacrament ng simbahan, maibigay naman ito ng lahat ng mga pari. Yung prayer of deliverance, maibigay naman yan sa lahat ng mga pari. Pwede din mag-pray yan sa mga, sa mga laigo. At kaya nga may office tayo for catechism. Sa mga hindi pa nila alam yung lugar natin, Anas Valencia, Bohol po. So, pasensya na po. Dami po yung mga tao na pumupunta araw-araw po. And then, ang daming conversion testimony. Yung conversion testimony, mga kapatid, ang pinaka-importante, pangalawa lang po yung healing. Pangalawa lang po yung liberation. Pinaka-importante is conversion sa bawat isa sa atin po. Amen? At kindly visit po sa www.exorcism.org, catholicexorcism.org ni Monsignor Rosete po. Marami tayong matutunan sa kanya ni Monsignor Rosete po. At meron ako i-share sa inyo mamaya na isa sa idolo ko na santo. Yung santo ko ay si Saint Mary Claret. Saint Anthony Maria Claret. May i-share ako sa inyo. Ang ganda po. Ang ganda ng reflection niya. Lalo-lalo sa ebanghelyo natin. Okay? Mas maganda na punuin natin yung isipan natin. Punuin. Tingnan ko muna si Monsignor Rosete. Rosete. Si Monsignor Rosete. Okay. Andito. Ito yung Monsignor Rosete na page, no? Very, si Monsignor Rosete, oh. So, tingnan ko muna yung kanyang website. May website ito si Monsignor Rosete. Ito. Visit www.catholicexorcism.org. Marami pong mga prayer doon. Makatulong po yan. Okay? www.catholicexorcism.org. Nandun yung mga prayer po, mga specific prayer. Basahin nyo po yan. Makatulong po natin yan. Okay? Quick live lang po dahil alas 7 dinner. And then mag-prepare tayo for confession ngayon. Ngayong alas 8 po. Okay?
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, their will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless.